Sa pagsisimula ng ating pagluluto ng pinakamakunat na puto sa balat ng lupa, akin munang ihahanda ang mga panggatong na aking gagamitin. At sa pagkakataon namang ito, aking inuunaban mismo ang malagkit. Well, Tagalog na Tagalog ano. Pag sinabing inuunaban, basically, hinuhugasan mo yung bigas at 2 beses panigurado sa inyo rin. At syempre, susukatin natin yan ng tinatawag na traditional way nung ginagamit natin yung daliri. Ayan o. At akin ang isasalab mismo sa kalan. Anyway, hindi sa kahoy pamasunog. So, ini-stabilize muna natin itong tungko kung tawagin dito sa aming lugar. At binabaw natin ng konti dahil masyadong mataas. Ayan. Ayun. Level na. Diba? Alright. Tag na. So, ito muna ating kakana. Siyempre, itong mga light materials ito. Itong mga kawayan na tuyo. Ito ang gagawin nating pamparingas kung tawagin, ha? Hindi pamparingas. Tagalog na. So pag sinabing paringas, ibig sabihin sisindihan mo yung kahoy, usually sisindihan mo siya para magliyab. Yun ang salita sa aming lugar. At sa iba, maririnig mo rin yung salita magparikit, magparikit o magparingas. And that is similar meaning, okay? So ayan, hahayaan lang natin itong magliyab ng tuluyan, itong matitigas, itong mga hardwood. So, I'm now preparing one of the ingredients, coconut cream or coconut milk. Anyway, what is the difference between coconut cream and coconut milk? So, pag sinabi sa Tagalog, ganun lang kasimple. Coconut cream means kakanggata. Coconut milk, siguro pagka nilagaw mo ng tubig, yung pangalawang gata pa. Ganun lang siguro ang description. If you're aware to this kind of sugar, probably there are several names for this in the different parts of the Philippines. But in our town or local name, it is called negro. Siguro ganun lang kasimple. Negro means maitim. Parang kakulay ko yata. So basically, ang gagawin natin ay gagawin natin itong caramelized or in other words, para siyang cocoa jam. Kaya siguro mga 5 minutes bago natin ilagay yung malagkit na ating sinahing. Yan. Tingnan natin. Tamis. Negrong-negro. Init pa. Ayos, eto na Tingnan mo nga naman. Gaano kalagkit yan. Alam mo yun, yung tipong isasawsaw mo lang o bubudburan mo ng chocolate or milk powder yung malagkit. Paano pa kung dito sa cocoa jam na yan, diba? Sarap-sarap. Grabe, craving. Pero gagawin natin biko Hindi pwedeng papakin. Ayan, sakto-sakto lang po Kailangan uling-uling lang para hindi masunog. At usapang sunog, tutong. Ano kaya natin ito, ha? Alam niyo, talagang may nasasamang tutong sa pagsasayang ng malagkit. Yan Grabe. So na sa cocoa jam. Basically, cocoa jam na nga to Sinasabi ko na nga craving ko pa Pero talagang ganun Hindi talagang maiwasan minsan yung namamapak tayo habang tayo nagluluto. Sarap yan ng ganun. Can't wait any longer. Hindi ba? Sarap. Lasong-lasa yung gata. Yung pinagsama nga, parang cocoa jam na talaga. So, ito na ang tutong labanan. Haluin natin yan ng 1 oras. Literally 1 hour. Hanggang sa lumakit ang todo at hindi yung tipong hindi mo na mabubuhat na gano'n. Mamaya.
Hindi mo na mabubuhat yan. Sobrang lagkit. Ano ba tamang pag-ani sa dragon fruit? Pinipilipit o kinukutsilyo? Yan, 1 point. Bango. Lipitin natin. Pinipilipit daw eh. Yan. Kaya nga na, nagkakaroon yata ng sugat eh. Yan, nagkakaroon ng sugat. Mahirap sa pag-ani o pag-harvest ng dragon fruit. Itong thorn, no? Baka matuso, kaya ingat-ingat. Test muna. Talim din eh. Tatlong maliit. And a bigger. Kano kaya sa market to? Well, sa pagkakataong ito, hindi pwede tatamad-tamad dito. Dito masusubok ang tatag ng kalamnan ng braso mo. Aba, hindi mo pwedeng tigilan yan. Ganyan talaga, halo lang ng halo. Ganyan talaga ang paghalo sa biko. Bira lang ng bira. Sige, birain mo. Ay, nak ng puta. Ito naman nangyari. Umalak na sobrang kunat. Kunat na. Ay, naka. 20 minutes pa naman itong haloan. Bumigay na yung pansanto ko. Grabe. Sobrang lagkit kasi. Oh. See? 20 minutes pa eh. Yan. Super biko na. Oh. Tasting muna tayo. Grabe. Personality ko yung check. Habang kinakompleto natin yung 1 oras natin pagluluto, kukuha tayo ng dahon ng saging. Sasapin natin sa bilao. Banana. Where are you? Okay. So ito kukunin natin. Ito, sakto-sakto to. Wala na hugas-hugas. Ayan. Linis na malinis. Mabango. Sariwa. Sakto-sakto. Tayo. Mga 5 minutes na lang siguro. Grabe, pagluluto ng biko na. Tingnan pawis ko. Subscribe ka naman para sa pawis ko. Ayan, 1 oras mahigit pa. Grabe. See? Sumasama. So, ayan. Patangin muna natin. Grabe. Ito na ito pinakamahirap na paggawa ng puto. Itong biko. Maghalo lang, 1 oras na. At syempre, latik na. Okay. Our final product, biko. Paboritong puto ng mga Pilipino. Okay? So, ibebenta natin to. So, palagay nyo, magkano to? Well, if we are talking about 2025 prices, I guess the one that is on my right hand is not less than 500 pesos. And the other one is around 350. If I'm not mistaken, ang puhunan ko lang dito ay mga 350. I therefore conclude, science experiment ba? Anyway, if I did spend a capital of 350, I still made a profit of 500 pesos.
Here's our Biko favorite dish. No, puto ng mga Pilipino. Don't forget to subscribe to this channel. This is One Yard. Always on my yard. Okay, mangga, kabamunga, ha? Bye, subscribe to my channel.